Ang karugtong ng nakaraan, iniwan ng ating bida si Han Jing-won, nang nakahiga sa sahig. Dilat ang mga mata na tila kay lalim ng kanyang iniisip. Inilagay niya ang braso sa ibabaw ng kanyang noo, at bahagyang pumikit, at inalala kung paano sila nagkakilala ni Baek Do-kyung. 4 na taon ang nakalipas, sa isang simpleng kainan. Oy, bakit ka pumunta dito? Bakit nga ba ako pupunta sa isang restaurant, maliban sa kumain? At nandito ako para kumain syempre, sabay sindi ng sigarilyo sa bibig, hindi maganda ang pakikitungo mo sa iyong mga regular na customer, hindi mo alam ang basic ng customer service, kung bakit hindi maganda ang takbo ng lugar mo. Oyama Gumi, Executive Director, Baek Do-kyung, TS Financial Group Director. Inaasahan mo bang tratuhin ko ng mabuti ang isang naninigarilyo na customer? Naging ugali ko na rin ang paghingi ko ng tawad. Ang mga lalaking ito ay hindi pumupunta bilang customer ng grupo, hindi ba? Umalis ka na, bago pa maging komplikado ang lahat, sabay talikod nito. Medyo huli na, para dyan, agad sumulpot ang isang grupo. Holy fuck, totoo nga, akala ko ito ay isang katarantaduhan na balita. Pero kung titignan mo ang estado ng mga lalaki doon, siguradong si Ha Jing-won iyon. Bakit ayaw mo na bang makatrabaho si Ilhak? Natatakot ka na ba? Na baka mamatay ka tulad ng boss mo, Hope Loans, Manager Lee Hunggo, Jeolang Organization. Hoy, sabi ng boss dito, hindi daw siya kukuha ng mga magnanakaw na customer. Ayos lang ako kasi regular na customer ako dito. Ano bang putya na sinasabi mo? Napatingin si Baek Do-kyung kay Lee Hunggo, nagtatapang-tapangan ka ba o tanga ka lang talaga? Damn, ngayon nakatingin ako sayo. Sabay hawak ni Lee Hunggo, sa mukha ni Baek Do-kyung. Bobo ka lang talaga, naglakas loob kang guluhin ang isang hook sa distrito ng Hanam. Mukhang maganda ka, kaya maaaring kong ibenta ka sa kung saan. Bahagyang napaikit ni Baek Do-kyung ang isang mata niya, na tila nairita ito sa sinabi ni Lee Hunggo. Ngunit baka hindi rin, magiging sayang lang, tinatawag mo ang iyong sarili na isang kawit? Ito ay nakakatawa, anong sabi mo? Galit na sigaw ng lalaki, kawit, ulit ni Baek Do-kyung, at agad hinawakan ang kamay na nasa mukha nito at sabay putol ng daliri nito sa kamay, ni Lee Hunggo, hindi na dapat isang kamay lang, agad sumigaw ito, na ikinabigla ng kasama nitong tauhan, mabilis kumilos ang mga tauhan nito, baliw kang bastard ka, at ilang sandali pa, putya ka, mayroon ka bang ideya kung sino ang iyong pinagkakaguluhan, na kung saan ang theorem ng organisasyon ay naghuhok ng mga putang. Ikaw ay para sa isang shitload na problema sa sandaling nalaman ng theorem. Habang nakatayo si Baek Do-kyung, naduguan, humarap ito bago sumagot. Sa tingin mo ba, may pakialam ako dyan, kami ni Tae-san? Sige lang drag out mo si Jae-rang or kahit ano. Hiyang Nim, dapat ay dalhin ka muna namin sa ospital. Ang baliw na bastard na yon, nang makaalis ang grupo ni Lee Hunggo. Lumapit si Ha Jing-won, bibitawan mo na lang ba talaga ng ganyan? Anong silbi ng panggugulo kay Jae-rang? Yan ang mayaman na galing sayo. Hindi ba ikaw ang nagtayo ng shop mo dito, para lang guluhin sila? May alikabok sa lahat ng dako, at wala ni isang menu na nakikita. Mahirap paniwalaan na nagpapatakbo ka ng negosyo dito. Halata naman na gusto mo lang bugbugin ang mga kawatan na lumapit sayo. At gusto kong tulungan ka para dyan, sabay lingon sa likod, na nakasubo pa ang sigarilyo. So, paano na, napagtanto mo ba kung anong uri ng mga tao ang iyong mga kaaway? Sinabi ko na sayo na si Tae-san yun, at hindi na mahalaga kung sino sila, mabuti pa, tali mo na yan buhok mo, mukhang sabog-sabog na yan buhok mo, sabay abot ng goma sa kanyang pulsuhan, salamat, sabay kuha ng goma, nga pala ang pangit ng lasa ng pagkain mo. Dapat ay tumigil ka na talaga sa paggawa ng pagkain, mamamatay ako, ng seryoso, at doon natapos ang alaala ni Ha Jing-won, tinignan nito ang goma sa kanyang pulsuhan. Matapos ay ibinalik ang kamay sa kanyang noo, at patuloy na nag-isip ng malalim at hindi pa rin kumilos para bumangon. Samantala, habang hawak ni Lee Hunggo ang kanyang ulo, nakaupo ito at may takip ang isang mata, habang patuloy itong nagmumura. Habang tinitignan ang dalawang putol na daliri. Nakagagawan dati ni Baek Do-kyung, itong putya na daliring ito, hindi ako masanay sa putsang kamay na ito.
Gayunpaman ngayon ay ang araw ng pagtutuos, at hindi ko nakakalimutan ang sakit na naramdaman ko sa nakalipas na 4 na taon. Kinuyam nito ang kamay na kulang ng 2 daliri. Sa ngayon habang mahina pa si Tae-san, pagkatapos i-withdraw ito ng Board of Directors. Ibabaksak nating sila, sabay tayo sa gitna ng mga tauhan na itinaas pa ang 2 kamay na akala mo ay nasa dance floor. Bukas ang ignition, oo hangnim, sabay-sabay na sigaw nito. HK, Who Clones, Jeoranghe Associates, Current Manpower 50 katao. At maya-maya pa ay may malakas na kumatok na halos gumiba sa pintuan, kamakalabog ang katok mula sa labas. Ang fuck, sinipa nito ang pinto ng ubod ng lakas na puwersa. Mula sa labas na ikinatumba ng isang tao na nakaharang sa pinto. Napatingin ang mga hangal sa pintuan at tinignan kung sino ang nagtangka na gustong pumasok. Humakbang ito at tumingin, hinawakan nito ang bonet na suot. Boris, gulat na sabi nito nang makilala ito ng mga hangal. Mula sa isang construction site, isang labor si Boris. Habang buhat ang ilang sakong semento, Boris, nakita mo ba kung sino ang gumawa nito? Tumingin si Boris sa lalaki at tinignan ang tinutukoy nito. Sino ang nag-spray ng pintura sa dinding dito sa ating pinagtatrabahuan? Ha? Hindi kumibo si Boris, at tila may ideya siya kung sino ang may gawa nun. At maya-maya ay umalis ito, samantala, habang nag-uusap si Shian at ang ating bida. Ang ibig mo bang sabihin si Ovchaka ba ang tinutukoy mo? Hindi na ba siya bumalik ng Russia? Siya ay kasalukuyan nagtatago, bilang isang dayuhang manyawal na manggagawa, matapos ay tumahimik si Shian, tila nag-isip, hindi pa niya nahanap ang mga traidor, kaya hindi muna siya babalik pansamantala. Bulong nito, at maya-maya pa ay unti-unti bumukas ang pintuan kung saan naroon ang ating bida at si Shian, at agad pumasok ang Russia Mafia. Security Inspector, Boris, Hunting Dog of Pakan, Boss, Name, Ovchaka. At hawak nito ang matalim na hunting knife, Boris, tawag ng ating bida. At agad sumugod si Boris na hawak ang hunting knife. Habang pasugad ito, mabilis pinag-aralan nito ang kilos ni Boris. Ovchaka, makakatrabaho ko ba, talaga ang isang katulad niya? At kahit ang kanyang alias ay nakakagigil, bulong ng ating bida. Naparito ako para makipagtawaran, Demon, sabay labas ng USB. Agad tumigil sa pag-atake ni Ovchaka alias Boris o Demon. Tumingin ito, at tinanggal ang suot na helmet, at lumantad ang tila tattoo nito sa ulo na tila pinipilit lumabas sa gitna ng kanyang ulo, ang 2 kamay ng demonyo. Ang demonyong nakasuot ng balat ng tao, at ngayon sa kasalukuyan. Sinipa nito ang isang pintuan. Sino ba ang putya na puting lalaking yan? Nakikialam ka ba sa mahalagang araw na ito? Itapon niyo siya. Utos ni Lee Honggo sa tauhan, mabilis kumilos ang tauhan nito agad sumugod ito, at nang susuntukin na ito, mabilis na inilabas ni Boris ang isang baril, at itinutok ito sa 2 lalaki, agad natigilan ito at bahagyang napa-atras ito, isang baril, putya, sabay hampas ni Boris sa mukha ng lalaki, agad bumagsak ito. Matapos ay ikinasa ito, agad kumilos ang isang lalaki, nang dudukutin na nito ang patalim sa loob ng coat nito, putya. Ay mabilis na itinutok ito sa kanya, bobo, bahagyang ngiti nito, sabay sapak nito, na nabitiwan ang hawak na patalim, lintik kuyugin ninyo siya, agad sumugod ang mga iba pang gangster ng sabay-sabay, ang isa ay sa braso hanggang balikat at isa ay sa katawan, at ang isa ay sa bandang leeg. Nakuha ko na siya. Ngumisi si Boris, sabay kagat nito sa braso, na tila nakayapos sa may bandang leeg niya. Oh, shit, sabay sigaw ng lalaki, ngunit hindi pa rin binitiwan ang kagat-kagat nito. Hanggang sa napahiga na ito, matapos ay dinampot ni Boris ang patalim, hinawakang ng isang kamay ang bibig nito, at sinaksak ng isang kamay ang ulo nito, napasigaw ang lalaki, bitawan mo siya sigaw pa ng isang lalaki, hoy, hawakan mo siya, sigaw ng mga gangster. Hindi naman makakilos si Lee Honggo nang tumalsik sa harapan niya ang mga dugo. Anong impyerno ito? Ang kamay ko, sigaw pa ng isa. Lahat ng tao ay may demonyo sa loob nila, para itago ang kanilang kahinaan. Habang tumutulo-tulo pa ang dugo nito sa suot na guantes, hinawakan sa ulo si Lee Honggo, at agad sumigaw ito, fuck.
Ano sa tingin mo? Ano ba, bitiwan mo ako, at mabilis sinaksak ito sa ulo. At sa loob mo rin, may demonyo ba? Nakangising sabi nito. Agad dumating si Shien. Boris, itigil mo yan. Tigil, magaling ka sa trabaho mo, wow. Ngunit, titigilan mo na yan, di ba? Sabay thumbs up ni Shien ng hilaw ng ngiti. Sino kayo? Sino ang nagpadala sa inyo? Kami ni Jeorang, mahinang sabi ni Li Honggu, at habang may kausap si Shien sa telepono nito. Oo, alam namin, kaya nga kami nandito, at taga-Taisan pala kami. Director, ng Jeorang He HK Capital, ay ating na ngayon. HK, Hook, Loans, Jeorang He Associates, Current Manpower, 1 person. Putya, hindi naman international company si Taisan. Ngunit walang pumansin kay Li Honggu, sa kanyang sinasabi. Patuloy lang sa pakikipag-usap ni Shien sa telepono nito. Maganda naman ang trabaho kahit paano, wow, di biro talaga ang Russia. Super bayulente ang pamamaraan niya. Hoy, hoy. Boris, tumigil ka, wag mong gawin yan, wag mong putulin. Wag mong putulin sabi ko, no, hindi, awat ni Shien. Director tungkol sa Iron Whistle, tutol ako, kinikilala ko ang kanyang kakayahan, ngunit, mapagkakatiwalaan ba talaga natin siya? Sabi ni Shien sa ating bida, na tila ito ay aburido, kay Boris. Ang kanyang mga kasanayan ay tunay na pakikitungo. At siya ay isang taong laging nagtatrabaho para sa pera. Mula sa likod ng ating bida dumating ang kanyang hinihintay. Pardon, kahit na sa ganun kaso, muling sabi ni Shien. Bahagyang naramdaman ng ating bida ang pagdating ng lalaking hinihintay niya. Bahagyang kumubli ito, siya ba ay isang taong sumusunod sa sistema ng kapitalismo? Muling sabi ni Shien, mula sa pinagkukublihan nito, nakaramdam agad ang ating bida nang maglaho ang kanyang hinihintay, gumana ang kanyang talas na pakiramdam bilang isang head-armed force, agad naramdaman nito na nasa likod niya ang lalaki, ang fucker na yun, agad kinuha ng ating bida ang kanyang patalim, sa mabilis nitong kilos sumagka ang patalim, ng lalaki sa kanyang gamit na patalim. May maganda ka bang sasabihin? Sino ang nagpadala sa'yo? Isa siyang North Korean agent. Isa siyang North Korean agent, dumulas ang patalim ng lalaki, sa patalim ng ating bida kaya sumagka ang laman nito. Sino ka? At sino ang nagpadala sa'yo? Kung wala ka sa South, pinadala ka ba ng mga nakatataas? Denham agent. Codename, Steel Whistle, Rim Gyeongchen, 17, isa sa pangunahing target ng surveillance para sa NIS, at kasalukuyang tumatakbo. Kontra ko, agad pinaikot-ikot nito ang Swiss knife, na hawak. Masyado pang bata ang lalaking ito, sabay tira ng Swiss knife, sa ating bida na agad naman nakailag. Mabilis kumilos ang dalawang kamay ng lalaki habang ang kanang kamay na may hawak na Swiss knife, ay pananglalaban sa ating bida, at ang kaliwang kamay naman ay pinaikot-ikot nito ang Swiss knife, na hawak. Napakabata pa niya, ngunit napakagaling niya talaga. Mula sa isipan ng ating bida, hanggang sa napatilapon ang bal-araw. Humagis ito paitaas. Matagal na rin, Steel Whistle. Matagal na, agad nagtaka ang lalaki, kilala mo ba ako, nagkita na ba tayo dati? Kahit ang kanyang mukha, ay parang isang bata, muling bulong sa isipan ng ating bida. Sigurado ako, na pinatay ko ang sinuman nakakakilala sa akin, noon bumaba ako sa South. Siya ang taong pumatay sa lahat ng kanyang mga kasama at tumakas sa timog. Bulong na nakumpirma ng ating bida, mula sa alaala. 3 taon na ang nakalipas, sa pabrika ng Gesong. Lahat kayo ay tumahimik, ako si Li Wuchang, ang hepe ng Reconnaissance Bureau. Mga kasama, alam niyo ba kung nasaan kayo? Napalunok naman ang isang lalaking na binansagan Steel Whistle. Dito nakikita ang timog at hilaga para kumita ang pabrika ng Gesong. Kung gagawin natin ang mga produkto sa North Korea, ibababa nila ito sa South at ibebenta. At sa madaling salita, ginagawa namin ang maruming gawain para sa mga kapitalistang baboy sa timog. Mga kasama, kaya nyo bang tiisin ang ganitong uri ng kapitalismo? Chief of Reconnaissance Bureau, Special Operations Overs Li Wuchang, 4 na taon na karanasan, sa pagpapatakbo sa loob ng timog, ay lumalahok sa 12 anti-timog na misyon. Kung yung mga taga-Southern Pig ay naghahanap pababa sa atin, kaya lang, sabay kuyom ng kamao nito na napansin ng lalaki.
Gagawin ito ng North Joseon, kaya kunin ang mga produkto. Gayunpaman, hindi lang tayo gagawa ng mga produkto para pasiklab ang apoy ng kapitalismo. Magpapagawa din kami, mga hayop, Operation Steel Whistle. Mga kasama, iyan ang magiging pangalan at misyon mo. Operation Steel Whistle, at operation na kinasasangkutan ng paggamit ng rutang, malapit sa timog upang ma-deploy ang mga ahente, mula sa pabrika ng Gesong. Ang paggawa ng mga produkto sa pabrika sa araw, at pagsasanay bilang agent sa gabi, plano nilang makarating sa timog, kasama ang mga produktong ginawa nila. Gayunpaman, ang planong ito ay may ilang mga kadahilanan na hindi napapansin, at sa isang senyas ay nagkakaintindihan na sila. Isang lalaki ang tumingin sa paligid bago nagpakilala. Jongchen, hoy ako si Jongchen, napatingin siya sa lalaki. Oy, ako si Jongchen, kaway nito, kunin mo ito at ibahagi mo ang mga ito. Napatingin ito sa nakahilerang chuchu. Agad siyang natakam at kumain. Dahan-dahan lang, ang pagkain mo, siguraduhin mong ibahagi ang mga ito sa iyong mga kaibigan. Lim, ang akin apelyido. Lim, ganun ba? Masama akong tao, sabay himas sa ulo ni Steel Whistle. Ang lasa ng kapitalismo ay upang magpasigla para sa mga bata at ang pabrika upang mahawakan, lalo na para kay Gyeongchen, na nagmula sa malayong probinsya, kinain niya lahat, at ito ay kumilos bilang gantimpala para sa lahat ng pagsasanay, na ginawa nila ang lasa ng kapitalismo. Lumipas ng 2 taon, mahigpit na sinanay ito sa paggamit ng mga patalim. So, gaano ito katagal? Pagkatapos makumpleto ang kanilang ideological training, ay 2 taon pa, bago natin sila may deploy. At sa paglipas pa ng buwan at taon, itong linggo. Deploy ang mga ito sa linggong ito. Ito ay mga utos mula sa itaas. Ang pabrika ng Gason ay isasara kaya maghanda na ng naayon. At nang muli silang nagkita ng matandang lalaki, ang taong nagbigay sa kanya ng chochu. Tila ba, siya ay nagtaka, Ego, hindi ito maganda. Old man, ano ang problema, bakit ang puti ng mukha mo? Ipakita sa amin ang resulta, o narito ka pala, ayos lang ako, bibigyan kita ng mga matatamis. Sinasabi nila sa akin na ibibigay nila sa akin ang mga kalakal ngayon, kaya naghihintay ako. Agad inilahad ng lalaki ang kamay para makakain ng gusto niyan tsokolateng tinapay. Kailangan ko maghintay dito hanggang gabi, muling sabi ng matandang lalaki. Habang panay ang nguya niya ng tsokolateng tinapay. Sumakay lahat sa truck, pagkatapos dalhin sila sa timog. Hoy, Lim Gyeongchen, bilisan mo. Halika na, habang patuloy ang nguya ng tinapay. Hayaan mo na yan, makakakain ka niyan, hanggat gusto mo pagdating mo sa timog. Lahat ng gusto ko, sa timog, inosenteng tanong ni Lim Gyeongchen. Ako na ang bahala sa driver para maghanda na ang iba pa. At agad sinaksak nito ang driver, agad bumaksak ang driver, na ikinagulat ni Lim Gyeongchen. Teka, bakit ninyo dinamay ang driver, siya ay hindi kasama. Hindi tayo kusang dadalhin sa timog kaya kailangan natin siyang itapon. Teka, dapat may ibang paraan, hayaan mo na lang ako mag-isip sandali. Sigaw ni Lim Gyeongchen, na hindi niya nagustuhan ang pagkitil ng buhay sa matandang lalaki, ang taong tumulong sa kanya. Ihinto mo ang pagkakatanga mo, wala ng oras. Mabilis kumilos si Lee Gyeongchen alias Steel Whistle. Tanga ka, sabay las-las mula sa likod ng lalaki. Di ba, sinabi ko sa'yo, pag-iisipan ko, kaya dapat naghintay ka. Mabilis hiniwaan ito, ang mga nakatingin na kasamahan, na tila ito ay nagtatanong sa pamamagitan ng pagtatanong. Anong problema, mga kasama, bakit hindi niyo ako maintindihan? Habang hawak nito ang patalim, at maya-maya pa, binuksan nito ang pinto ng truck sa driver's seat, nakita nito na umungol ang matandang lalaki. Agad natuwa ito, Old man, maaari mo ba akong dalhin sa timog na kasama mo? May nararamdaman ako, na magiging maayos ako sa timog. Habang ang mga kasamahan niya ay iniwan niyang walang buhay, na siya mismo ang may gawa. Samantala, sa kampo, takot na napahiga ang lalaki. Major Lee Wuchang, sigaw nito. Huwag mong gawin ito, habang umatras ito ng pahiga. Bakit mo ito ginagawa sa kapwa mo, sa kasama mo? Habang nakatayo ito, at unti-unti inalis at tila balat kayong mukha na isang maskara, na kulay balat, at sa mga oras ng 3:30,
Ang espesyal na istruktura sa lahat ng iba pang personal ay pinatay ni Lim Gyeong-chon. Habang tuluyan na naalis ang balat kayong mukha. Sa oras ng alas 3:55, sa pagtalikod ni Lim Gyeong-chon, kumikilos ang isang undercover na ahente. Sino ka? Pagkatapos ay humiling si Lim Gyeong-chon, ng special na pagsubaybay sa isang ahente ng North Korea, na may codename Steel Weasel. At ang ulat na ginawa ni Baek Yeso, Head Special Anti-Operation Agent, Baek Yeso, ang 4 na taon karanasan sa pagpapatakbo sa loob ng Hilaga, ay lumahok sa 18 anti-North mission. At ngayon, sa kasalukuyan, kahanga-hanga ang iyong mga kasanayan, habang nakatutok ang patalim ng ating bida sa leeg ni Steel Weasel, at ang mga kasanayan na ito, ay maaari lamang matutunan sa Hilaga. Saan mo natutunan yan? Suko na ako itinaas nito ang kanyang kamay ng nakangisi, habang nakalagay ang patalim ng ating bida sa leeg nito, nang nakatalikod ito, ikaw ba ay mula sa Hilaga, na pagkatapos ng lahat upang alisin ako? Hindi ba sabi ko sa'yo babantayan kita, Lim Gyeong-chon? Parang ang may narinig ako na nagsabi niyan sa akin noon. Sabagay, kung wala ka dito para burahin ako sa mundo, bakit ka nandito? Pumunta ako dito para makipag-deal. Deal ba kamo? Sabay bukas ng kanyang paboritong chucho. At bago ito sinubo sa bibig, ay nagsalita muna ito. Iyan, ang paborito kong salita, napakakapitalista. Kaya bilasan mo na at sabihin sa akin, kasama, samantala sa isang hotel. Jeorang Sana, Red Crown Hotel, nabigla pa ang lalaki nang tumama sa kanyang ulo ang bote ng isang alak na may laman pa. Naibinato ni Ryo sa kanyang tauhan, galit na tumingin ito at sinabi nito na hindi ito katanggap-tanggap. Mula sa bathtub ay umahan si Ryo. Galit na sinabi nito na ang 3 sa hotel ay napilitan na suspendihin ang kanyang pakikipag-ugnayang sa negosyo. Agad naman tumungo ang tauhan nito at humingi ng paumanhin. Sinabi nito na ang distrito ang nagsabi sa kanila na hindi rin alam ang nangyayari. Napamura naman si Ryo sa sinabi ng kanyang tauhan sa sinabi nito. Umahan si Ryo mula sa bathtub, at hinayla ang buhok ng kanyang tauhan na iniharap sa kanya, at sinabi nito na dapat niyang sinubukan na pumunta at alamin kung paano ito pagbibigyan. Napangiwi ang lalaki sa naramdaman nito sakit sa pagkakasabunot ni Ryo, sa takot ni ay humingi muli ito ng paumanhin dahil sinabihan daw sila ng nakatataas. Muling nagmura si Ryo, at sinabi nito sa tauhan, na kanya lang utos ang masusunod. Agad naman may tumawag kay Ryo, at maya-maya pa, ay tumawag ng direktor ang isa nitong tauhan na nagmamadali. Nang makalapit ito ay agad sinabi na ang Hanam Hook Loans ay inalis na ng Taesan. Napatigil ito sa kanyang pagkakasabunot sa lalaki. Na tila napaisip ito na yun pala ang ginagawa ng Taesan sa ngayon. Mabilis nagbihis ito, at sinabi sa kanyang tauhan na tipunin ang kanyang mga kababayan. At muling nagtanong kung saan nagtatago ang Taesan. Maya-maya ay nagtipon-tipon ang mga gangster na kanyang nasasakupan, habang sabay-sabay na naglakad palabas ang mga ito na pinamumunuan ni Ryo. At habang naglalakad ito ay biglang nagsalita ang isang lalaki na kaupo at nakahod na tila ng asar pa ito, na napapangisi. Sinabi nito na tignan niyo ang inyong mga sarili, na hindi may kakaila na kayo ay mga gangster. Nang marinig yun ni Ryo, tila ba nainis na tumingin ito, minura ito at pinauulit ang sinasabi. Ngunit hindi sumagot ang lalaki, at nagpatuloy ito sa paglalakad, at maya-maya lang narinig nito ang sigaw ng tauhan. Hinayla ng lalaki ang kamay ng isa sa kanyang tauhan, at mapang-asar nitong sinabi na siya ay mukhang masama kaya niya nagawa iyon, at mas lalo sumigaw ang lalaki nang binali nito ang braso. At sinabi nito na mas mabuting simulan ang pagkain gamit ang kaliwang kamay mula ngayon. Oy, sigaw ni Ryo, na agad umigkas ang kamao nito papunta sa mukha ng lalaki. Ngunit, tila ako ay kinakalawang na, sinalag ni Chief Jang, ang kamao ni Ryo. At sinabi nito, na tila parami ng parami ang humaharang sa kanyang mga suntok ngayon. Humingi naman ng paumanhin si Chief Jang kay Ryo Tae-hyeyong. At sinabi nito, na ang kanyang mga bata ay nagiging magaspang ang ugali. At pati ang pagkakaroon ng ilang mga isyu at problema sa kanyang negosyo sa hotel. At kung makakagawa ka ng magandang pabor na para sa amin, ay matutulungan ito sa mga problema. Bahagyang ngumiti ito. At sinabi na ganun lang ba yun, tinukoy nito na sila ang nagsuspende ng negosyo sa hotel, at hindi ang Taesan.
At tinanong pa kung anong pabor ang hinihingi nito. Dahil kung siya ang tatanungin ay mas gusto nito ay umalis ang mga ito ng mga pira-piraso, mabilis na natawa ang lalaki sa mapag-uyam nitong tawa, na lalong ikinainis ni Ryu. Patuloy na humalakhak ang lalaki na tila ng insulto pa ito, sinabi pa nito na hindi siya masasanay sa ganyang tipo ng gangster, na siya mismo ang papatay sa kanyang sarili at tinawag pa itong Mr. Gangster. Naupo si Ryu, at sinabi kami na kasama niya ang Jeorang, at bakit ang lakas ng loob ninyo? Tinawag muli ni Chief Jiang, ng director si Ryu, hinubad nito ang salamin at sinabihan nito na huminahon, at kung tatanggi ito sa pabor na hinihiling nito ay mapapaluhod ito sa paghingi ng awa.